everyone, Crystal here and welcome to another video. So for today, as what you can see from the title, today is the day Beanieverse is live in Canada and we're on the way to the center in Vancouver for performing arts dahil dun gaganapin ang concert ng Beanie dito sa Vancouver. Super excited ako kasi this is the very first time in my entire life na pupunta ako ng concert. Yes, you heard that right. Kaya dapat ma-vlog ko ito. Pero dahil shy type tayo for the video na lang muna tayo ngayon tapos voice over na lang later. Ganun. So guys, unahan ko na kayo. Hindi VIP ang ticket ko sa concert kasi hindi ko alam kung saan makakabili ng VIP ticket. Inabil ko na lang whichever ang available sa Ticketmaster. Pero namili pa rin ako ng upuan ko which is aisle na I think makikita ko naman ang Beanie ng maayos at medyo malapit din. Ito nga pala ang Bitbit ko for today. May dala akong water. Then ito yung bag ko na bag ko pa yata since 2014. Nagamit ko ulit siya dahil bagay sa outfit ko na may pa-flower pa dahil isa tayong bloom. Ito naman yung shoes ko, yung pink couple shoes na bigay ni Babe. Ito yung ginamit ko para parang kasama ko na rin siya sa concert. Finally, nasa Vancouver na tayo pero sobrang traffic. Ayan kung makikita nyo ang traffic. Supposedly, mag-Skytrain ako ngayon. Yung Skytrain is parang LRT sa atin sa Pilipinas. Pero dahil sobrang init at rush hour, ayoko mahulas kaya nag-lift na lang ako. Yung lift is parang Grab sa atin sa Pilipinas. May Grab and Uber din naman dito pero mas mura kasi ang lift kaya nag-lift ako. Ayan, kung makikita ninyo ang haba ng traffic. O, diba? Pero, hindi pa naman tayo late. Kaya, carry lang. Sobrang maaga pa. By the way, guys, ang bias ko pala sa Beanie ay si Maloy dahil sa humor, kakulitan, kakyutan niya at magaling kumanta. Ang bias record ko naman ay sina Colette and Sheena. Kayo, sino ang bias ninyo at sino ang bias record ninyo? Comment down below. Time check, it's 6:56 PM at nakarating na rin tayo sa venue. Almost 1 hour din ang biyahe. 8 PM ang concert and kung makikita nyo, ang haba na ng pila. Thank you, Harbinder. Thank you. Oops. By this time guys, nakapila na ako pero di ko alam kung tama ba based sa category ng ticket ko yung pinipilahan ko. Buti na lang tama. At kung makikita ninyo, grabe yung haba ng pila as in paikot na sa building. Akala ko yung nakalagay na gate is open at 5:30 is by that time papapasukin na pero hindi pa pala. Time check, it's 7:31 PM at umaandar na ang pila. Yay! Finally, pinapapasok na. May mga guards din na nag-check ng gamit at mga pumapasok. Kaya safe na safe ang concert ng Beanie. This is it, Pansit! Let's go! Wala din ako. Make some noise for Perspective Studios!
Good evening, Vancouver, Canada! Wow, grabe, it's great to be here and to be able to perform for all of you. Maraming salamat po. A moment that we will all remember. Of course. Excited na ba kayo, guys? Ang taas ng energy ni Kwento din! It's the Vancouver Air. Ang tanong, are you guys ready? Are you really ready? Are you so ready? Because tonight, we're gonna let you guys enter our hearts, our minds, and show you a glimpse of our individuality. Yes,
Canada! Tonight, let's celebrate music, art, fashion, talent, and so much more. We would love to welcome all of you to our Beauty World! Oh yes! Guys, that was Canada and simulan na natin ang mga pangmalakasang performances and we're just getting started. Our next performances are now ready. Kaya naman, make way for Mika and Stacy! Nandito lang kami para sa inyo. Nung bata ako, maliit ako. Ngayong matanda na ako, malaki na ako. For my dream, actually wala na akong dream because you guys are my dream. Ang dream ko ay ang mag-migrate dito para makasama ko ang Canada Blues! Alam ko di pa tayo tapos dito, pero dream ko makabalik dito ulit. To my Vancouver Blooms, to our Vancouver Blooms, let's stay together forever. Ako nung bata ako, pangarap ko magka-business. Pero ngayon, gusto ko yung mga tawag, mind your own business. Dati pangarap ko lang makapunta dito sa Vancouver. Pero ngayon parang gusto ko mahanap forever ko dito sa Vancouver, China. Ngayon, dati gusto ko makapunta lang ng Canada. Pero ngayon, gusto ko kasama Canada. Siyempre, as a group, pangarap namin na mahalin at makilala kami ng mga tao. And I guess we already found our true love at Canada Blooms. Maraming salamat sa unconditional love na binibigay nyo at love na walang hinihiling kapalit. Yes, let's go! Ayaw kong maniwala.
So, ayun guys, uwian na at nakapag-book na rin ako ng lift. Hinihintay ko na lang yung driver dahil sabi ng jowa ko mag-lift daw ako. Supposedly mag-skytrain ako pero buti na lang hindi ako nag-skytrain kasi sobrang pagod ako dahil galing pa ako sa work bago ako pumunta ng concert. Hi everyone! So ayan, time check. It's 12:09 na ng madaling araw and kauuwi ko lang from Viniverse Live in Canada, Vancouver. Ayan. So nararamdaman ko parang paus ako nito mamaya or bukas or whatever sa kakasigaw. So ayun, nag-enjoy ako. And this is my very first concert na pinuntahan in my entire life. Another experience and luck. Ayan. So ayun, ang saya ko kasi first time kong umattend ng concert, 'di ba BINI pa. Naging fanay naman ako ng mga artista, ganyan. Pero hindi ako ma-attend ng concert. Kasi hindi ako pala attend ng concert, ganun. Pero iba kasi ang BINI. To be honest, noon nakokornihan ako sa mga fanay ng mga girl group, boy group, K-pop. Parang ang sabi ko noon, ano bang nakukuha nyo? Parang ganun. Basta ganun. Hanggang sa ako na yung nakaramdam. Ayan. And ikikwento ko sa inyo, bakit nga ba ako naging fanay ng BINI. So, 4 months ago, dumaan ako sa matinding breakdown. Yung tipong kahit nasa work ako, nagbe-breakdown ako, ganun. So, tinatry ko noon na manood ng mga vlogs para alawin yung sarili ko. Yung mga regular na pinapanood kong vlogs. Pero, hindi talaga ako interested manood ng mga vlogs. Parang nawalan ako ng interest. Tapos, trinay ko rin makinig ng music. Pero, wala din. As in, wala. Even nga yung Hillsong eh. Hindi ko alam. Pero nung time na yun, ewan ko kung ano nangyayari sa akin. Sorry Lord kung pati yung Hillsong para hindi nakakatulong sa akin during that time. Pero siguro dahil dumarating talaga tayo sa point na ganun. Until, ayun, one day, nagbabrowse ako sa TikTok and then nakita ko yung video ng BINI na nagpapasahan ng dahil hindi gumagana yung mic ng iba. During that time, sabi ko, grabe, ang professional nila. So, at that point, parang nawala yung attention ko sa pagdadrama sa buhay. Kasi naging focus ako dun sa BINI. Parang kumbaga, ano ba tong girl group na to? Ano bang meron dito? Ganyan-ganyan. Chinek ko yung mga videos nila. Hanggang sa naaliw na akong panoorin sila. Kinikilala ko na yung mga member ng BINI. One thing na nagustuhan ko rin sa kanila kasi ang gagaling nilang manamit. Yung tipong hindi mo iisipin na, itong damit na pala, pwede palang i-partner sa ganitong damit. Alam mo yung ganun? Yung kaya nilang mag-mix and match ng kahit anong klaseng damit. Dahil doon, na-boost nila yung confidence ko na mag-dress up ulit. Nagsimula ulit ako na mag-dress up sa work. Ayun, lagi ako nag-dress up sa work. Tapos, lagi ako napupuri. Tapos, sinasabihan nila ako na, ang galing mong mag-mix and match ng colors, mag-mix and match ng klase ng damit. Tapos, sabi ko, that's my power. Gumagano ako sa work. Sabi ko, iba yung nagawa sa akin ng BINI. Kasi, bukod sa natulungan nila ako na sa pag-breakdown ko, natulungan din nila ako na ma-boost yung confidence ko para bumalik ulit ako sa ako. Yung tipong ganun. So, kaya naging idol ko sila. It's an amazing experience na naka-attend ako ng BINI concert. Thank you sa aking walo. So, thank you sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako babalik sa dating ako na ganito. So, ayun lang. Thank you! Bye-bye!